Maglalatag daw ng guidelines ang COMELEC at PNP para sa Oplan Katok na kampanya laban sa mga pasong lisensya ng baril. Lain itong siguruhin hindi magagamit sa pamumulitika ang programa. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Formal nang inilunsad ng COMELEC ang 100 araw na mas pinaigting na paghahanda para sa Bilang Pilipino 2025. Pumirma ng Solidarity Pact ang COMELEC, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines para sa malinis, maayos at mapayapang eleksyon. Sana makalabas ng ligtas ang mga tao sa bahay, makaboto ng malaya at makauwi ng matiwasay, walang takot. Ang mga nandun po sa front lines ay yung mga pulis natin, pero yung Armed Forces of the Philippines ay tutulong po in terms of making sure that our polling centers are secure. Napag-usapan din ang kontrobersyal na revitalized Oplan Katok ng PNP. Magbabahay-bahay dito ang mga pulis sa mga may-ari ng baril para abisuhang mag-renew ng lisensya o rehistro. O kaya ay isuko na lang ang armas nilang pasuna. Naunang nanawagan ng COMELEC na suspendihin ang Oplan Katok dahil posible raw itong magamit ng mga politiko at manakot ng mga butante at kandidato. Ngayon, maglalatag daw ang COMELEC at ang PNP ng mas maayos na mekanismo sa pagpapatupad nito. Ang gusto lang naman po natin, malatagan ng maayos na safeguards nang hindi ito maabuso at yung wala po yung chilling effect sa ating mga kababayan. Sinabi na rin noon ni PNP Chief Police General Romel Marbil na normal procedure lang ang Oplan Katok at walang tinatarget na kahit na sino. Hindi pa naman masabi ng COMELEC kung kailan mailalabas ang bagong guidelines kaugnay sa Oplan Katok. Sa susunod na linggo na, opisyal na magsisimula ang campaign period. Aminado ang COMELEC na mahihirapan silang bantayan ng mga kandidato kung susunod sila sa campaign rules. Lalo't limitado lang din ang bilang ng kanilang mga tauhan. Kaya hamon nila sa lahat ng mga tatakbo at sa mga taga-suporta nito. Yung mga magkakalaban, bantayan nyo na lang po yung kalaban nyo. Pag nagpa-hold ng rally at pagkatapos bawal talaga magpakain, bigla may nagpakain, o di dapat merong i-report sa amin. Sa ngayon, halos 13 milyong balota na ang naimprenta ng COMELEC. Gagamitin nila ang Amoranto Stadium sa Quezon City para maging verification site ng mga printed na balota. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.